Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ano bang ginagawa mo, Fernan? Di ba't sinabi ko na sa'yo okay kami ng asawa ko? Di mo siya kailangan saktan, lalong-lalo na di mo dapat pakialaman. Malaki na ako, Fernan, saka mas matanda ako sa'yo. Kaya hindi mo ako kailangan alalahanin katulad noon. Ana Jasmine sa kapatid nang umalis na ang kanilang ama. Natauhan lamang siya pagkatapos ng sabihin lahat ng yon sa kapatid niya. I'm sorry, Fernan, hindi mo kasi ako naiintindihan. Di naman magkakaganito sa Lance kung di dahil sa ginawa niya. Kaya nga naiintindihan niya kung saan nagmumula ang galit ito para sa kanya. Imbes na magalit sa sinabi ni Jasmine, lumapit si Fernan sa kapatid. Tinapik to sa balikat. I'm sorry. Nadala lang ako ng galit ko kaya hindi ako nakapagpigil. Di ko lang kasi matanggap na parang hindi na ikaw ang Jasmine na kilala ko namin. Do you see how lonely your eyes are now? Di na kita nakikita ng umiti ng totoo, Jasmine. Iniiwas ni Jasmine ang tingin. Kahit na halos 6 na taon ang tanda niya kay Fernan, sobrang close silang dalawa. Sa katunayan, mas umaakto pa nga itong mas matanda kaysa sa kanya. Mahal na mahal siya nito at katulad ng daddy nila. Kaya nga ng araw na yon, sobra tong nagalit kay Lance. Saka lamang natauhan si Jasmine nang marinig ang hakbang ni Fernan papalayo sa kanya. Fix your marriage, Jasmine. Show us that you're happy while being married to him. I don't know how can I stop myself from telling them the truth about your marriage status. Pero alam mo naman ang pwedeng mangyari sa oras na yon, right? Right. Alam niya. At di niya hahayaan na mangyayari yon. Di niya hahayaang mawala kay Lance lahat ng pinaghirapan nito nang dahil sa kanya. Kung hindi ka isang Crawford, basura ka lang. Simula nang gawin niya ang kasalanan na yon kay Lance, nabura ang magandang tingin nito sa kanyang pamilya, lalo na sa kanya. Kailan mo ba ako mapapatawad? Tulog na ang mga magulang niya. Ang ninang Marvin niya, ganun din. Ang kapatid niyang si Fernan ay umalis na. Pumunta siya sa sala kung nasan sina Lance at Sarina. Welcome back, Sarina. Ani niya na may pilit ng ngiti sa labi. Na makita ni Sarina sa Jasmine, agad tong yumakap at humalik sa pisngi nito. Thanks, Jasmine. Akala ko tulog ka na katulad ni na Mommy at Tita Ferdita. Ang sabi kasi ni Kuya Lance, nagpapahinga ka na. Kamusta na? Lalo kong gumaganda. Mukhang masayang married life yun ni Kuya. Congratulations nga pala, Sarina, ha? Sikat ka na sa buong mundo. Masaya ako dahil natupad mo ang pangarap mong maging isang sikat na modelo. Ngumiti na matamis si Sarina bago umabrisyete kay Lance. Salamat, Jasmine, pero may isang bagay pa akong di nakukuha at yon ang pinakamataas kong pangarap sa lahat. Makahulugan itong wika bago sumalyap kay Lance. Siya nga pala, Kuya Lance, kailan ka pupunta ng US for General Assembly ng mga doktor? Pwede ba akong sumama? Aalis ka? Kumunot ang noon ni Sarina. Bakit? Di ba nabanggit sa'yo ni Kuya? Natigilan si Jasmine. Bakit may kakaiba sa boses at tingin ni Sarina? Parang may panunuya. Pinilig niya ang kanyang ulo. Ano ba tong iniisip niya? Ngumiti siya kay Sarina. Pagod kasi ang kuya mo. Kaya hindi niya nabanggit sa akin kanina. Tsaka dahil busy rin kasi kami sa paghahanda kanina. Aniya habang mahinang kinukurot ang gilid ng kanyang hita para pigilan ang sariling wag mautal. Mabuti pang ibang tao alam na aalis to. Samantalang siya na asawa walang kaalam-alam. Habang nagkakausap ang dalawa, para siyang hangin sa isang tabi. Nagkakatawanan, nag-aasaran pang dalawa na para bang napakasaya nilang dalawa samantalang siya narito. Nakaupo lamang habang pinapanood sila at hinihintay na matapos. Tumayo si Lance at nagpaalam na sa kapatid. Go to your room, Sarina. Alam kong pagod ka kaya magpahinga ka na. May maaga ka pang lakad bukas, diba? Sige na, matulog ka na. Bye, Kuya Lance. I love you. Ani Sarina bago humalik sa pisngi ng kapatid. May ngiti sa labing bumaling ang babae kay Jasmine. Good night, Jasmine. I hope makatulog ka na mahimbing ngayong gabi. Ang pagtataka sa sinabi ni Sarina ay agad naputol na makita ni Jasmine na iniwan siya ni Lance mag-isa sa sala. Dali-dali siyang sumunod dito hanggang sa huminto sa tapat ng study room nito. Lance! Pinigilan ni Jasmine si Lance sa braso pero agad siyang bumitaw na makitang mas manitong tingin. Sorry pero kailangan mong matulog ngayon sa kwarto nating dalawa. Kahit ngayong gabi lang, Lance. Alam mo naman nandito sila Mommy at Daddy, di ba? Saglit na natigilan si Lance kaya't sinamantala yon ni Jasmine.
Sigurado kasi siya, magtatakang pamilya nilang pareho kapag nalaman ng mga to na magkahiwalay sila ng kwarto matulog. Iniiwasan niyang mangyari yon hanggat maaari, kailangan nilang mag-ingat. Sige na, Lance, ngayon lang naman to kaya pagbigyan mo na ako. Para din naman sa atin to. Gusto mo bang sumama ang loob nila mommy at ninang? Hindi, di ba? Alam niya na kahit gaano kalamig sa kanyang asawa, lalambot to pagdating sa ina nilang dalawa. Di na kasi ibang tao ang turing nila sa kanyang pamilya. Nagalit lamang to ng gusto dahil sa ginawa niya. Alright, but I am warning you, Jasmine. Kapag gumawa ka ng kapangasan, hindi ako mangingiming ipakita sa kanila ang totoong estado ng relasyon nating dalawa. Dumilim ang mukha ni Lance nang biglang naalala ang ginawa ng asawa. Sa bagay, baliwala nga pala sa'yo kahit maraming pwedeng mawala sa akin. Basta't makuha mo lamang gusto mo. Lance, paano mo nagagawang tingnan ako sa mata nang walang bakas ng pagsisisi, Jasmine? Ganyan ka ba talaga kawalang puso? Halos maglabasan na ugat ni Lance sa kamao sa sobrang diin ng pagkakayakom nito sa galit. Nilihis nito ang tingin kay Jasmine. Mas lalo siyang nasusuklam na makita magandang mukha nito, nakabaliktaran na ugali nito. Yumuko si Jasmine para hindi makita ang nag-aalab sa galit na tingin ni Lance. Wala siyang maapuhap na sasabihin dahil tamang asawa niya. Wala siyang pagsisisi. Paulit-ulit niyang gagawin iyon kung kinakailangan. Maikasal lamang sa kanya ito. Matulog na tayo. Nang marinig yon ni Jasmine sa labi ng asawa, nabunutan siya ng tinik sa dibdib. At the same time, napakasaya dahil sa kauna-unahang pagkakataon, matutulog silang dalawa at magkakasama sa isang kwarto. Kung pwede lang hilingin na sana, araw-araw sila na magtatabing dalawa at matulog na magkasama. Napahinto sila sa pagpasok ng kwarto nang makarinig sila ng sigaw. Agad na tumakbo si Lance pababa ng hagdan para bumaba. Dalig-dali naman na sinundan ni Jasmine ang asawa niya. Pumasok ito sa guest room kung saan naroon ang kapatid na si Sarina. Kuya! Naabutan nila na nasa bathroom, nakahubad at may bula sa katawan. Mabilis kumuha si Lance ng tuwalya at binalot to sa katawan ng kapatid bago to binuhat papunta sa ibabaw ng kama. Umiiyak na yumakap si Sarina sa leeg ni Lance. Kuya, ang sakit ng katawan ko, hindi ako makagalaw. Bumaling si Lance kay Jasmine na nakatingin lamang sa dalawa. Dalhin mo nga mga medical tools ko dito, Jasmine. Kailangan ni Sarinang masuri ka agad. Sumunod siya sa utos ni Lance. Pagbalik niya, nakatingin lamang siya sa asawa niya habang sinusuri nito ang dalaga. Mukhang nasaktan talaga ito dahil panay ang daing at iyak nito. There is no trace of injury. Nagtatakang binaba ni Lance ang hawak na stethoscope. Dadalhin kita sa ospital ngayon para masitis ka ng ulo mo. Hindi na kailangan, Kuya Lance. Sa palagay ko naman, ayos na ako. Masyado lang ako natakot kanina kaya't napasigaw ako. Jasmine, sorry ha, kung pati ikaw naabala ko. Naku, wala yun, Sarina. Magpasalamat na lang tayo dahil hindi maging masama ang bagsak mo. Ano nangyayari dito? Oh my God, Sarina! Namilog ang mata ng ninang Marvin niya na makita nito si Sarina. Sabik na niyakap nito ang anak. Bakit naman di mo kami ginising para mabati ka man lang namin? Anak, I miss you, Sarina, and I am so proud of you. Maging si Ferlita ay masayang niyakap si Sarina na hindi na iba sa kanilang pamilya. Maliban kina Jeremy at Fernan na nabati na ng dalaga kanina, kanina pa naghihintay si Jasmine sa labas ng kwarto ni Sarina. Hanggang ngayon kasi narito si Lance kasama ang ninang Marvin niya. Kanina pa siya hindi mapakali habang nilalaro ang daliri niya. Kinakabahan siya dahil mamaya magtatabi na silang dalawa ni Lance. Alam niya magiging mapanghas siya nito na nakaraang araw na maabutan niya itong tulog sa ibabaw ng kama nila. Sinamantala niya ang pagod nito. Akala niya magtatagumpay siya pero mali siya dahil walang silbi ang ganda at alindog niya sa kanyang asawa. Ngayon kaya, may pag-asa pa kayang magaganap sa kanila? Oh, Jasmine, bakit narito ka pa? Tanong ng ninang Marvin niya nang maabutan siyang nakatayo sa labas ng kwarto at naghihintay. Nako, Jasmine, si Sarina inatake ng takot Natatakot daw siya na hindi na magising dahil masakit daw ang ulo. Pero sa palagay ko naglalambing lamang siya kay Lance. Kilala naman natin ang ugali nun Masyadong pabibi sa kuya niya. Ganun po ba, Ninang? Sige po.
Pagbalik ko, babalik na ako sa kwarto namin. May pilit ng ngiti sa labi ang tugon ni Jasmine. Kahit ang totoo, dismayado siya sa kanyang narinig. Bumabalik na naman ang pakiramdam niya nung bata pa sila, ang pakiramdam na mait sa puwera. Na makaalis ang ninang niya, kumatok siya sa pinto bago siya pumasok. Naabutan niyang nakaupo si Sarina habang nagkukwento kay Lance. Kung titingnan, maayos naman at mukhang hindi ito natatakot. Jasmine, akala ko tulog ka na. Pasensya ka na ha, hihiramin ko muna si Kuya Lance sa'yo. Ngayon lang naman, Jasmine eh. Huwag ka sana magagalit katulad noon. Katulad noon? Hindi niya magawang ngumiti sa sinabi ni Sarina. Bakit ipinapaalala nito sa kanya ang tungkol sa bagay na yon? Tumiim ang bagang ni Lance. Halatang nasisira ang mood nito sa sinabi ni Sarina. Lance, matulog ka na, Jasmine. Babantayin ko si Sarina ngayong gabi. Malamig din tong tumingin sa kanya. This is way better than to sleep with. Mahinang tura nito na tayong siya lamang ang nakakarinig. Lahat ng excitement ni Jasmine kanina lamang ay naburang lahat. Wala na siyang maidadahilan pa para tabihan siya nito sa kama. Nang tumingin siya kay Sarina, ngumiti ito at sinabing, "Good night, Jasmine. Sleep well." Parang paraan ito ng pagtataboy sa kanya. Naalala niya noon, kailangan niya ng partner sa JS Prom. Napag-usapan ni Lance na sila magpa-partner-partner pero hindi ito dumating. Pumunta si Sarina sa bahay nila kinabukasan at sinabi sa kanya na pinigilan itong umalis si Lance. Sa galit niya, inaway niya ito at sinabing, "Alam mo naman na siyang partner ko, hindi ba? Kaya bakit pinigilan mo siya?" Dumating si Lance at nagalit sa kanya. Lumabas siyang masama dahil hindi naman nilinaw ni Sarina na nagkaroon to ng injury sa paa at nagpaalaga to kay Lance. Lumabas na nagalit siya dahil inuna nito si Sarina na totoo naman pero hindi niya talaga alam na nagka-injury ito dahil sinabi yon ni Sarina sa kanya. Akala niya pinigilan lamang nito si Lance dahil pinagtitripan na lamang siya nito. Ilang araw siyang hindi kinausap noon ni Lance, maging ang ninang Marvin niya ay napagalitan siya ng dahil doon. Umupo siya sa pinakaibabang baitang ng hagdan at malungkot na tumanaw sa kawalan. Hihintayin niya si Lance. Alam niya, aalis din to sa kwarto nito kapag nakatulog na si Sarina. Tama, maghihintay siya sa asawa niya. Lumipas ang 2 oras, ngunit di lumabas si Lance. Mukhang handa talaga tong mapuyat, mabantayan lang si Sarina. Ang bigat ng dibdib niya pero wala naman siyang magagawa. Pagdating sa kwarto, agad nga siyang nahiga. Hinaplos niya ang bakanting higaan na dapat kinahigaan ng asawa niya. Malayong malayo ito sa pangarap niya noon. Ang pangarap niya noon bumuo ng malaki at masayang pamilya kasama si Lance. Magkaroon ng maraming anak at maging mabuting asawa at ina. Lahat ng yon mukhang mahihirapan siyang maabot pero hindi siya sasuko. Nakarating na siya dito, bakit pa siya titigil? Bago natulog, hinalikan niya ang singsing nilang dalawa. Nakakatawa. Imbes na labi, singsing ang hinahalikan niya bago siya matulog na mag-isa. Katulad ng inaasahan ni Jasmine, walang Lance na nakahiga sa tabi niya na magising siya. Pagkababa niya, agad humalik siya sa pisngi ng mommy niya at daddy niya kasama ng ninang Marvin niya. Jasmine, wala bang good morning kiss si Kuya Lance? Nang bumaling ang tiyan nila ni Lance kay Sarina, ay ngumiti ito. Napansin ko kasi na parang mas close kayo dati ni Kuya Lance kaysa ngayon, Jasmine. Galit ka pa rin ba sa ginawa ni Kuya Lance? May lungkot pa sa boses na tanong ni Sarina. Pumihid ang labi ni Jasmine, samantalang kumuyom ang kamao ni Lance, maging ang kamao ni Jeremy. Excuse me, mag-uusap lang kami. Hinila ni Jasmine sa braso si Sarina at dinala sa kusina. Ano bang sinasabi mo sa harap ng pamilya ko, Sarina? Bakit kailangan mong ungkatin ang bagay na yan? Alam mo namang walang kasalanan ng Kuya Lance mo, hindi ba? Dahil sa ginawa nito, hindi lamang si Lance ang magagalit, maging ang pamilya niya, lalo ng daddy niya. Lumabi ito. Sorry, Jasmine. Gusto ko lang kasing tumulong. Hindi mo ako natutulungan, Sarina. You're making everything worse. Bigla itong tumakbo habang umiiyak. Nasa lubong pa nito si Lance na sumunod pala sa kanila. Masaya ka na ba, Jasmine? Lance, pinagbukha mo kung masama sa lahat. Nagagalawan ang panganito na lumapit sa kanya. Pero alam mo kung hindi ko matanggap? Pati si Sarina na paliwanag mo sa kasinungalingan mo. Umiling si Jasmine. No, Lance, mali ka nang inaakala. Jasmine, Lance,
Pasensyahan niyo ng dalawa si Sarina. Sa palagay ko'y nasasaktan lamang siya sa ginawa ni Lance noon. Sa'yo, Jasmine. Kahit madalas kayo hindi magkasundo, alam natin nag-aalala pa rin siya sa'yo. Hindi lamang siguro niya matanggap na nagawa iyon ng Kuya Lance niya. Ani Marvin na makabalik na mag-asawa sa hapag. Wala na sa mesa ang magulang ni Jasmine. Umalis ang mga to nang hindi nagpapaalam sa kanilang mag-asawa. Alam niya, ginawa yun ng mga magulang niya, lalo na ng daddy niya para di lumaki ang tensyon na maaaring mauwi sa gulo. Napaigtad si Jasmine na malakas na ihampas ni Lance ang kamao sa mesa bago sila nito iniwan. Jasmine, inawakan ni Ninang Marvin ang mga kamay niya. Habaan mo pa sanang pasensya sa anak ko. Wag mo sana siyang bibitawan at susukuan. Wala akong nakikitang ibang babae na nararapat sa kanya kung hindi ikaw lang. Tuparin mo ang pinangako mo kay Ninang at hindi mo siya iiwan, ha? Yumako si Jasmine. Kinagat niya na napakadin ng labi upang pigilan ang sariling maluha sa harapan nito. Simulat sa Paul, hindi siya nito pinagdudahan. Katulad ng iba, lahat na paniwala niya. Kahit ang Ninang Marvin niya na dapat tatayo sa tabi ni Lance upang manindigan ay nasa panig niya. Si Lance ang biktima at siyang may kasalanan, subalit hindi ganon ang alam ng lahat. Huwag kang mag-alala, Ninang. Wala akong balak sukuan si Lance. Kahit pa kasuklaman niya ako habang buhay. Ma'am Jasmine, umalis si Sir Lance kanina pang umaga. Wala ba siyang ibinilin? Umiling ang kasambahay. Wala ho ma'am, pero sa amin may binilin siya. Kumunot ang noo ni Jasmine. Di niya na magawang magtanong na may isang kulay pulang sasakyan ang dumating. Kumunot ang noon niya na makitang bumababa mula rito si Sarina. Alam niya, modelo ito at sikat. Pero tama bang magsuot ng halos bra na lamang ang suot? Sa sobrang ikli nga din ng palda nito ay nakikita na ang singit nito. Hindi siya sanay na makita ito na ganito ang ayos. Hi Jasmine, mabuti naman at nandito ka. Sumenya si Sarina sa mga kasambahay na naroon. Kunin niyo na ang mga gamit ko sa sasakyan. Ingatan ninyo ha. Galing pa sa ibang bansa mga yan. 2 van at 1 truck ang gamit na dala nito. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhan tumingin si Jasmine kay Sarina. Bakit napakarami mo naman yatang dalang gamit, Sarina? Anong ibig sabihin nito? Simula nang umalis to ng isang araw, hindi na to bumalik. Kaya nga lalang lumamig ang trato sa kanya ni Lance. Sinisisi siya nito dalaging masama ito sa mata ng sariling kapatid. Hindi ba nasabi sa'yo ni Kuya Lance na dito muna ako titira habang wala pa akong new project sa ibang bansa? Na makita nito ang namagugulumihanan nitong ekspresyon ay tutop ang mga labi na tumingin ito sa kanya. Si Kuya Lance talaga lagi nilang nagdedesisyon mag-isa, lalo na pagdating sa akin ng usapan. Mahal na mahal talaga ako ng kuya ko. Iniwas ni Jasmine ang tingin para hindi makita ni Sarina ang pagdaan ng kirot sa kanyang mga mata. Nagdesisyon tong mag-isa na hindi kumukonsulta o nagsasabi man lamang sa kanya. Nang dumating si Lance, agad itong kinumpronta ni Jasmine sa study room. Anong ibig sabihin nito, Lance? Bakit nagdedesisyon ka na hindi man lang hinihingi ang opinion ko? Bakit nagdedesisyon ka na hindi nagsasabi sa akin? Bakit, Lance? Pagod ako, Jasmine. Gusto ko nang magpahinga, kaya lumabas ka na? Pambabaliwalang taboy ni Lance sa asawa. Huwag mong palaki ng maliit na bagay na to. Maang na tumingin si Jasmine sa kanya. Maliit na bagay? Asawa mo ako, bigyan mo naman ako ng karapatan sa maliit na bagay na sinasabi mo. Napakasama ng loob niya dahil nalaman pa niya ito sa ibang tao kaysa sa sarili niyang asawa. Ganun ba kahirap na magsabi sa kanya? She is my sister, Jasmine. Hindi ko na kailangan ikonsulta sa iyong lahat, lalo na pagdating sa pamilya ko. Baka nakakalimutan mo, asawa lang naman kita ngayon dahil sa mga kasinungalingan mo. Napipilan si Jasmine. Libo-libong sakit ang dinulot ng mga salitang iyon sa kanyang dibdib. Tumalikod si Lance at nagsimulang mag-alis ng pang-itaas. Leave, Jasmine. Hindi ko kaya magtagal sa isang kwartong kasama mo. Tumalikod siya at tumingala. Don't let him see you cry, Jasmine. Matapang at malakas ka, konting tiis pa. Pinapagaan niya sa kanyang loob. Kuya Lance, Jasmine? Pareho silang nagkatinginan mag-asawa. Kumunot naman ang noo ni Jasmine. Si Sarina nasa pintuan. Parang kanina pa to nakikinig sa kanila. Ibang-iba ang ayos ito kumpara kanina. Ngayon ay nakamahaba itong bestida. Katulad namang nasuot niya ngayon. Kuya, Lance,
Aalis na lang ako kung hindi gusto ni Jasmine nang tumira dito sa bahay ninyo. Sorry Jasmine ha. Hindi ko naman alam na hindi pala nagpapaalam si Kuya Lance sa'yo. Hindi na lang sana ako pumunta dito para hindi na kayo nag-aaway ngayon. Nagsimula itong umiyak. Gusto lang naman na bumawi sa akin ni Kuya Lance. Gusto lang naman na kumuha ni Kuya ang patunayan na hindi siya masama, kagaya ng iniisip ko sa kanya. Na hindi siya masama katulad ng sinabi mo sa akin noon. Ano? Kumuyom ang kamao ni Jasmine. Kahit kailan, wala talaga akong sinabi sa'yo na masamang taong asawa ko. Kung di siya masamang tao, bakit niya ginawa yun sa'yo? Inosenteng tanong ni Sarina. Nakumornor kay Jasmine. Hindi ba gano'n ang ibig sabihin ng mga sinabi mo noon? How dare this woman to say this on her face? Sa galit ni Jasmine, gusto niyang sugurin si Sarina, pero pinigilan niya ang sarili dahil alam niyang sa gagawin niya mas lalo magiging masama ang tingin sa kanya ni Lance. Katulad noon, bumabalik sa kanya ang lahat ng sisi at alam niyang kahit sabihin niya pa kay Lance na hindi totoo na wala itong alam, hindi na to maniniwala sa kanya at dahil yon sa malaking kasalanan na ginawa niya. Nahalos ikasira ng buhay nito. Hanggang sa kwarto nagpupuyo sa galit sa Jasmine kay Sarina. Hindi niya makuha kung anong palabas ang ginagawa nito at kung bakit kung umasta ito'y parang wala talaga itong nalalaman. Malakas na bumukas ang pintuan at galit na pumasok si Lance. Shit, Jasmine. Alam mo naman na may asthma si Sarina, pero hindi ka malang naawa? Ganyan ka ba kawalang puso kaya kahit malapit na kababata mo, hindi mo mapagbigyan sa maliit na bagay na to? Hindi mapagbigyan? Hindi ba't ikaw tong may kasalanan sa ating dalawa? Bakit ako pa ang masama? Pagak itong natawa. Look who's talking. Tinalikuran niya si Lance. Wala siyang maibato pabalik dahil kasalanan niya. Hanggang kailan magiging gantong lahat? Ang gusto ko lamang naman, bigyan mo ng halaga ang pagiging mag-asawa nating dalawa, Lance. Ano pa ba ang mahirap doon? Umarap si Jasmine na may katatagan sa asawa. Maliit na bagay lang yon sa'yo pero para sa akin napakahalaga nun. Naging blanco ekspresyon ni Lance. Malamig nitong tinignan si Jasmine. At ilang beses ko rin bang sasabihin sa'yo na walang halaga sa akin ang pagkasama nating to, Jasmine. Kasal lang tayo sa papel. Hanggang doon lang yan at wala nang iba. Magpasalamat ka dahil isa kang cover dahil kung hindi, matagal na kitang hiniwalayan. Manghang nitong bitaw ng salita. Napatango-tango si Jasmine. Inintay mo lang ba na akong bumitaw sa ating dalawa? Hindi sumagot si Lance. Nanatiling blanco at malamig ang ekspresyon ng gwapo nitong mukha. Kaya pala hindi mo ako maiwan-iwan, Lance. Natatakot kang mawala lahat ng pinaghirapan mo dahil sa daddy ko? Sobrang sakit dahil 2 taon na silang kasal, hindi siya nito magawang mahalin. Nagpuyo sa galit ang dibdib ni Lance nang umiti si Jasmine, ngiting pinakaayaw niyang makita sa lahat. Well, I'm sorry to say this, Lance, pero hindi ka mapupunta sa iba dahil sa akin ka lang. Asawa mo na ako kaya't wala kang magagawa kung hindi tanggapin ito. Hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko at kahit paulit-ulit akong mabubuhay, pipiliin ko pa rin ang maging asawa mo. Shit, you! Napapikit si Jasmine na makitang umangat ang kamay ni Lance. Dama niya ang pagtama na malamig na hangin sa kanyang mukha, tanda na malakas na pwersang padapo sa pisngi niya. Saka lamang siya napadilat nang marinig ang malakas na pagsara ng pintuan. Wala na si Lance sa kwarto. Lumabas na naman to ng galit sa kanya. Parang hinahapon na umupo si Lance sa gilid ng kama. Ang hirap magpanggap na malakas at matapang sa harapan ng taong mahal na mahal mo ng sobra, ngunit nagagawa kang saktan. Pero katulad ng sinabi niya kay Lance, wala siyang pagsisisihan. Dahil kung di niya yan ginawa, tiyak na kasal na ito sa ibang babae ngayon. At di siya makakapayag na mangyari iyon. Jasmine, are you sure na hindi ka babalik ng law school? Hahayaan mo ang sarili mong maging full housewife sa lalaking hindi ka naman mahal. My God, look at you! Sa tuwing magkikita-kita na lang tayo, palagi ka na lamang may eye bag. Natutulog ka pa ba? Sumimsim si Jasmine sa kape bago tumanaw sa malayo. Narito sila ngayon ng mga kaibigan niya. Narito sila ngayon ng mga kaibigan sa isang coffee shop para pag-usapan ang lalapit na kasal ng isa sa mga to. Nagkatinginan ng mga to na mapansin na hindi sumasagot si Jasmine. At nang matapos ang pag-uusap nila, humawak sa magkabila ang braso si Jasmine, sina Marie at Lisa.
Alam mo, mabuti pa, mag-shopping na lang tayo. Baka gulang ka lang sa gala kaya ka nagkakaganyan. Sumenya si Lisa kay Kendra para buksan ang sasakyan. Walang nagawa si Jasmine kung hindi ang sumama sa mga kaibigan. Pagdating nila sa mall, dumiretso sila sa isang undergarments section. Kumuha si Kendra ng yellow thong at iniabot kay Jasmine. Try this one to seduce your husband, Jasmine. Ewan ko na lang kung di siya maglaway sa'yo. No, not that one. Dumampot naman si Lisa ng kulay itim na itong. This one is more perfect. Sigurado ko hindi kanya titigilan. Anito sabay, grrr, na kinatawa nila. I think pink is more suitable para lalo ka magmukhang inosente. Sabay abot ni Marie ng pink na tong sa kanya. Nasasabi to ng mga kaibigan ni Jasmine dahil walang alam ang mga to sa ginawa niya o ginawa. Kasalanan sa kanya ng asawa niya. Hindi na kasi lumabas pa ang balitang yon sa ibang tao maliban sa kanyang pamilya. Wait, is that Serena? Tanong ni Marie sa dulo kung saan nakatayo si Serena at namimili. Oh, she's with your husband. Akala ko ba busy ang asawa mo sa trabaho kaya hindi kayo nakakalabas? Busy sa work pero sa kapatid niya may oras siya? Hindi siya nagsalita. Piniling niyang iiwas ang tingin sa dalawa. Alam niya na kapag nakita sila ni Serena ay lalapit ito kasama si Lance. Hindi ito gusto magkaroon ng ideya ang mga kaibigan niya na hindi naman talaga maganda ang pagsasama nila. Jasmine! Umigpit ang hawak ni Jasmine sa pink na tong na hawak niya nang marinig ang boses ni Serena. Di mo naman sinabi, nandito ka pala. E di sana sinama ka namin ni Kuya Lance na mamili. Mahinang napa, oh, naman ang mga kaibigan ni Jasmine at hindi nakapagpigil ang taklesang bunganga ni Marie. Wait, ang asawa pa ang isasama ninyong dalawa? Parang kaibigan pa namin ng third party ah. Dahil may kausap sila sa cellphone, hindi nito narinig ang sinabi ng babae. Grabe ka naman, Marie. Mamaya marinig ni Kuya Lance ang sinasabi mo. Gusto mo ba isipin niya na pinagsaselosan ako ni Jasmine? Nang makita ni Serena ang mainit na tingin ng mga kaharap, ngumiti ito ng matamis sa friendly na paraan. Kayo naman, binibiro ko lang naman kayo. Hanggang ngayon ba mainit pa rin ang ulo ninyo sa akin? Agad pinigilan ni na Jasmine si Marie na handa nang saktan si Serena. Na matapos makipag-usap sila sa kausap ito sa cellphone, bumaling to kay Serena. Tara na, umuwi na tayo. Sandali, hindi mo ba isasabi ang kaibigan namin? Nagtatakang tanong ni Marie. Sa sitwasyong gaya ninyo? Natural lamang na isama nito pa uwi ang asawa o kaya magbilin na umuwi ng ligtas o kaya magbigay ng paalala. She's old enough to take care of herself. Hindi niya kailangan ng kahit na sino. Bago tuluyan tumalikod, nakita ni Jasmine na dumaan lang sa kanya ang malamig na tingin ni Lance na parang walang pakialam. Wala nagsasalita sa mga kaibigan niya, lalo na si Marie. Samantala hanggang ngayon nanginginig ang kamay ni Jasmine at anumang sandali parang tutulo na ang luha niya sa sakit. Bago mangyari yon, nagtungo siya sa restroom ng mall. Hinayaan niyang sumabay ang luha niya sa tubig habang naghihilamos siya. Jasmine, nandito ka pala. Kumuyom ang kamay niya na makita si Serena na kadarating lamang. Pasensya ka na ha. Gusto sana kitang iyain na sumama sa amin ni Kuya Lance pero ayaw ni Kuya. Di yan naman sinabi sa akin kung ano nga bang dahilan. Pero sa palagay ko, hindi komportable si Kuya Lance na kasama ka. Hindi komportable? Masakit man, naiintindihan niya ang bagay na yon. Pero hindi niya maintindihan ang iyang inaakto nito. O marap siya kay Serena na may pagtatanong sa mga mata. Bakit ginagawa mo to, Serena? Ang alin, Jasmine? Inosenteng tanong nito na may ngiti sa labi. Ngiting nagsisimula ng kasoklaman ni Jasmine. Ano ang gagawin ni Jasmine ngayong harap-harapan siya na kinakalaban ni Serena? Magawa kaya niyang tapatan ang ginagawang pakialam ni Serena sa kanilang mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.